Ako si Robby, walang nagpapaaral sa akin, pero nag-engineering. Kaya tara, samahan niyo ako. Maaga ako nagising para mag-almusal. 25 nga pala ngayon, kaya pagkuba ako kanina, may panibagong resibo naghihintay. Bayaran na naman pala ng dorm, hindi ko pa nga bayad yung unang buwang binigay. Kaya heto, 5,000 na ang utang. Talagang lumbay tayo dyan. Pero mabuti na lang, may tawag tayo ngayong araw. Sa mga nagtatanong po pala kung paano ako nakaka-survive, meron ho akong passive income. Kaya 4 na taon na rin kasi akong working student, kaya yung mga ipon ko ginawa akong pautang. May 30,000 din pala yun at tumutubo ng 3,000 kada buwan. Kaso sapat lang pambayad ng dorm, kaya heto, kailangan pa rin natin sumideline. O siya, putulin muna natin ang kwentuhan. Mariki na nga pala ulit yung gawi ko, kaso napaaga ata ako masyado. Kagigising lang daw kasi ni Boss Jomel at kailangan pa rin mag-asikaso. Kaya heto, tumambay muna tayo. Marikina Park nga pala yung lugar na to. At kahit alas 6 pa lang na umaga, napakarami ng tao. Sobrang payapa rin kasi ng lugar, kaya talagang dinadayo. Mapabata man o matanda, may jowa man o wala, welcome daw dito. Pero syempre, mas sulit kung dalawa kayo. Parang sinahati dito. Kahit sino, mapapasana all. Pero kung may pumuko na atensyon ko, itong bata naglalako, mahina pa naman ako sa mga ganito. Kaya para makatulong ako, napabili na rin ako kahit papano. Tapos papalis na ako yan nung biglang nabanggit niya sa akin hindi pa siya kumakain. Kaya yun, tinanong ko na kung ano bang gusto niya kainin. Nabanggit niya na gusto niya daw ng fried chicken. Kaya heto, pinunta ko sa 7-Eleven, tapos namili kami ng chicken. Chicken flavor na hotdog kasi ito lang yung afford at wala pang sahod. Tapos yun, okay na sana. Kaso paglingin ko, namili pala ng panulak niya. Aba, matindi, may pambili pala. Natawa tuloy si ating kahera kasi Coca-Cola pa. Pero sa akin, wala namang problema. Ang mahalaga, hindi siya nagnakaw at ipinangakong gagalingan niya sa pag-aaral. Salamat, boss. Hindi na rin natagal, pumunta na ako ng site. Ito na pala yung itsura ng second floor ngayon. Meron na hagdan. Ito naman yung terrace, na devising na lang ang kulang at isang termination box para masuplayan. Pero bago namin simulan, nagtimpla muna kami ng kape ni boss dyan. Malamig kasi ang panahon at pagbugso-bugso ang ulan. Naalala ko tuloy yung mga panahon na may kayakap pa ako niyan. De, biro lang. Pagtapos mainitan ng tiyan, agad binanatan ni boss yung pader na kailangan sinsilan. Dito pala namin ilalagay yung square box na abang para kasi ito sa mga outlet. Tapos ako naman yung sumelo niyan para matapalan. Habang naglalagay ng panibagong linya dito si boss para sa panagdag na ilaw. Tapos niya, naghati na nga kami ng gawain dito para mas mabilis ang trabaho. Siya yung tumira ng terrace at ako naman dito sa second floor. Sabi ko kasi mas gusto ko ang bottom. De, biro lang. Yung linya pala na to para sa receptacle switch. Ito na rin pala yung huli nating sisinsilin. Kaya sinunod ko nang ihalo itong semento dahil kailangan din natin itong agad patuyuin. Tapos yun, tamang pahit lang na parang nagpapalamang ka ng tinapay. Tapos naglatag na rin kami ng mga wire para malagyan na yung mga tubo. At installation na lang mamaya ng mga device. Ito nga pala yung chandelier na pinapalagay ni ma'am. At nagbutas na nga si Boss Jomel dyan para sa pag-i-screwhan. Ako na nga sana yung gagawa, pero tignan nyo naman yung pag-uhulugan. Lagusan ata to, papuntang libingan. Maya-maya lang, bigla nang bumuhos yung malakas na ulan. Pero mabuti na lang, nataon na break time. Kaya heto, pumutrip muna tayo dyan. Libre na naman pala ni Boss Jomel yan. Siyempre naman, baka Boss Jomel yan. Solid talaga to si Boss Jomel. Maalaga sa mga tao. Hindi kasi ang pinaka-importante sa trabaho. Maliban sa respeto, dapat marunong din tayo makitungo. Pero kung may mas tumatak sa akin, yun yung dapat humble lang tayo. Dahil yung skills, kukupas din yan. Pero yung tingin sa'yo ng tao kung ano ka, mahirap mong babago. Pagtapos kumain, pahinga lang saglit tapos balik agad trabaho. Splicing nga pala yung tawag sa ginagawa ko na to. At hindi rin pala to basta-basta dahil dapat tama yung mga pinagdudugtong mong linya. May tinatawag kasi tayong line to line at line to neutral na connection at dapat alam natin yung pagkakaiba ng dalawa. Pero dito sa Manila, line to line nga yung connection nila. Kaya heto, in-install ko na nga yung switch at kahit magkabaliktad yung linya, wala namang problema. Pagtapos ko dito, tinulungan ko na nga si Boss Jomel para mag-assemble ng chandelier. Nakakatakot nga tong ngawakan sa una, kaya dapat daw pag-ingatan. Pero ang unfair no, ito iningatan. Ikaw, iniwan. LED na rin pala yung mga ilaw nito, kaya tipid na rin. Sulit na para sa presyo niyang may kamahalan. Mga 5,000 lang naman. Dito nag-install na nga kami ng ceiling fan. Matrabaho nga pala to kaya kailangan namin pagtulungan. Tapos eto, after 100 years, finally, masaya namin nasaksihan na maayos namin natapos ang maghapon namin pinagtrabahuhan. Pagod na pagod nga kami niyan. Pero ganyan talaga ang buhay electrician. Tapos yun, oras na ng uwian. Pero bago yan, sasahod muna tayo dyan. Easy money na naman. Kaya sa mga kapwa ko estudyante dyan, kapag may mga skills kayo, subukan nyo lang. Malay nyo, pwede nyong pagkakitaan. So paano ba yan? Nakauwi naman ako ng ligtas. Kaya sa susunod na lang. Salamat!